Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayon nga po ay nandito kami ni JR sa Clark Airport sa Pampanga. Dahil, gaya nga po nang sabi ko sa inyo, pupunta po tayo sa Davao para nang sa ganon ay magawa natin ang interview sa Chris Pao. Ayan, kaya antabayanan nyo po kami sa mga susunod na araw dahil mapapanood nyo na ang pinakaabangang interview sa Chris Pao. Let's go! Clark to Cebu, and then Cebu to Davao. Sana si Mindoro ba yan? Really? We have our boarding pass. Dalawa po kami ni Toots na babiyahe today. Ito sa'yo. Dalawa. Okay. Dalawa. So, ito po yung We ating got 2 boarding passes. boarding pass. Ako nakikita. Layover na tayo. Let's go, kain muna tayo. Maghanap muna tayong pagkain. Nag-in ba dito? Kaso may kainan ba dito? Ayun, meron. Ayun. Sa kabila. Sa kabilang side. Ayun. Kakain muna po tayo. Dahil nga Bago po tayo. Dahil ang flight pa naman po namin ay 12:30. So maaga pa. May panahon pa po para makakain muna kami. Let's go. Ayan po, so kakain na muna kami ni JR. Ito yung pagkain ko ngayon for breakfast. Corned beef. And of course, coffee. Coffee. Hindi natin makakalimutan ng coffee. Ayan, si JR. Ano po mo, JR? Hi! Saka beef. Ayan. Okay, so let's eat. Kain muna po kami kasi lilipad na ulit kami in a while after an hour. Ayan po, so nakapasok na kami dito sa boarding gates. And pakita ko lang sa inyo kung anong meron dito sa loob ng Clark. So, coffee bean. Meron silang coffee bean. Citrus zone. Sa loob na to sa loob na to ng ano mismo, ng boarding gates. So marami pa kayong mabibila ng pagkain pala dito sa loob. Tapos, dito tayo. Gate 1 ba tayo? Gate 5. Gate 5. Pero parang 5J410. 5G5. Kami mag-hintay sa boarding gate. So dito na kami, boarding gate 1. Mas ang daming ano? Hindi naman, kunti lang. Ayun po, so nandito na po ulit tayo sa Cebu. Lalabas lang po kami sa sandali ni JR ng mga ilang oras bago tayo bumalik para sa flight natin mamaya alas 5 ng hapon. Tama ba? Tama, alas 5. 5:15 yung boarding namin. So, parang alas 6 po yata yung flight namin maya-maya. So, lalabas lang po kami sandali dito sa Cebu. And then, we'll go mamaya punta na ng Davao. Tingnan natin kung anong gagawin natin paglabas dito sa Cebu. Let's go! Ayan, so magandang gabi po sa inyo lahat mga kababayan. Nandito na nga kami ni JR sa Davao at sa gabing ito ay hindi muna kami pupunta ng PB House. Nandito muna kami sa Haplin Hotel. Ayan. Dito muna kami magpapalipas ng isang gabi and then tomorrow papunta na po kami ng PB House. So ngayon I think nasa biyahe pa rin naman sila PJ, ang PB team. Kaya hindi na lang din kami dumiretso doon muna for now. Pero tomorrow, yan, pupunta po tayo dun tomorrow.
Kumusta? Ayan, good morning po mga kababayan. So tama po ang nakikita ninyo. Ako po ay nasa sa PB House na today. Ayan. Katunayan na nasa sa PB House ako. Nandyan si Pugong. Pugong. At of course, ang pinakaabangan natin ang ating pagharap kay Krishna. Hello, Krishna. Ayan. Kaya naman mga kababayan, kaya nga po nasabi ko sa inyo, sisikapin natin na mapaupo natin si Krishna sa isang interview. Ganun din si BJ para sa Chris Pao. Ayan, abangan nyo po yan dahil parating na. Malapit na malapit na. Ayan, napakaaga po nagising nila Junjun, Melvin, saka yung pamangkin ni Bitoy kasi gagawin po nila yung CR ngayong araw. So inaayos nila yung mga bubong. And of course, yan po ang view ng PB House sa morning. Ayan, napakaaliwalas. Pero medyo ano po ngayon, mukhang medyo may sama ng panahon kasi alas 7 na pero medyo madilim po ngayon. Kami po ni JR ay mag-work naman dito sa labas. Ayan, yung JR. Sipag! Lahat na po ng pagtatrabaho natin. Kailangan natin kumayod. Alam mo, ang ganda nito, Ayan, so namamasyal muna po kami ni JR ngayon dito sa biglang nag-content dito sa resort, dito sa SM anong tawag nila dito? SM Bajang House. So nandito muna po kami kasi morning ngayon. Tapos wala pong kuryente. Wala na kuryente, kinukuha pa yung generator. Kaya ano muna kami, ikot-ikot lang muna dito. Ayan, tingnan lang natin yung mga naging pagbabago mula nang kami ay umalis. At grabe, parang kailan lang naman po kami nandito pero ang dami-dami na namang nabago, di ba? Ayan, yung mga halaman naman ay nandyan pa rin at yung tambayan ay nandito pa rin. Which is ngayon nga po ay may tubig kasi maulan. And meron po yatang sama ng panahon kaya mga kababayan, mag-ingat po kayo kung nasasan man po kayo ngayon kasi masama ang panahon. Tapos yan, oh my god, pakita ko sa inyo to kasi ngayon ko lang din po nakita tong gulayan. Rin yung ninakaw ko sa kinaan. Alin? Ko yung orange na yun, nabuhay siya. Ano ito. Wala kasi yung sa menu. Oo, ano yan? Anong tawag dyan? Alam ko, may nakasagot na subscriber kung ano yan eh. Pero nakalimutan mo. Kalimutan ko na. Kinayuyoy. Kinayoyoy. Ayan yung mga halaman po na karamihan po dyan ay hiningi. Or ninenok sa sa kabundukan. Pero yan naman po yung maraming hindi naman po bawal kuhanin. Saan ba yung daan pababa? Ayan. Nakita ko po kasi may mga gulayan. May mga gulay na sila dito. Sabi ni PJ kanina siya ay mag-aani ng sitaw. Pero tingnan po natin muna kung marami ba talaga silang sitaw ngayon. Nakita ko rin parang may puno na sila ng Ayan po yung mga halaman. Ang dami pa rin mga halaman dito. Ayan! May balanoy! Balanoy, sweet basil. Ito. Ano po naman to? Yung kalabasa. Kalabasa. Ito. Ito po yung sitawan nila, Ang dami na. Ang daming bunga. Saka ang hahaba. Ang hahaba po ng sitaw. Alam, medyo gumugulang na. Parang napabayaan yata na hindi na tong iba. Ayan. Hindi pa nila napuputi. Pero ang dami pa rin na yung sakto pa rin. Pero maganda po nito kasi since mahahaba siya. Sabi namin kay PJ,
magdadala kami ng buto papunta sa Luzon. Kasi ang ganda po ng variety ng ano na to, ng sitaw na to. Tapos, ito, ayan na po yung mga ano, natanim na nila din. Yung mga durian. Nandito, natanim na rin po nila lahat. Pero sabi ni PJ, may natira po yatang 8. Doon sa 50 na piraso na binili na durian. Kasi nga, parang yung space, hindi niya na kayang i-accommodate yung lahat ng 50s na piraso. Ayan, ayan tumutubo na ulit yung mga saging. Tapos meron din silang mga okrahan. Okra dito. Ayan, ampalaya. Ayan, dahan-dahan lang po tayo kasi baka maapakan natin. Baka mamatay, sayang naman. Ayan. Ito yung mga okra, pero ito, ano na din, medyo may kagulangan na tong iba. Pwede na tong pang binhi. Ito, pwede na po tong pang binhi, Sakto na yan kasi yung mga buto niyan pwede nang itanim. Ayan, ang dami nilang okra. Okra. Mahilig po ako sa okra. Okra, tapos isasawsaw sa bagoong. Nako, panalo po yun. Tapos yung talong tapos sa bagoong. Ayan. Tapos meron din dito kamote. So ayan, talbos ng kamote. Yung kulay purple na kamote. Sabi ni JR, mas masarap daw yung purple na kamote. Tapos ayan yung mga tanglad nila na nandyan. Tapos meron silang mga tanim na sili na din dito. Ilang pirasong sili. Ayan. Wala na yung bunga ng pinya. Mukhang nakuha na nila yung bunga ng pinya. Ayan, so baba muna po tayo dito. Pasyalan lang natin to. Medyo mahirap-hirap bumaba po Ayan. So ayan yung likuran ng bahay. Kita nyo naman po yan. Yan yung tinatrabaho ni Melvin sa ni Junjun. Napakasisipag ng mga bata. Ayan yung kanilang nilinis. Ang linis na talaga ngayon, sobra. Tapos yun, natalim na rin nila yung mga durian na pinamili. Ayun, meron dito mga ligaw po yan Kailangan niyang patuyuin para makapaglaing. Mahilig po talaga ako sa laing. Yan, ito po pala yung mga gulong na pinagkukuha nila nung nakaraan. Ano kaya gagawin nila sa gulong? Gagawin kaya nila ng duyan? O gagawin nilang paso? Ayan, may mga gulong na nandito. Punong mangga, mas malinis na siya ngayon. Unlike dati, masukal. Okay. Andito pala yung kanilang dito pala nilagay yung mga gulong. Kasi para pala to sa dragon fruit. Ayan. May mga na pala dito. May mga dragon fruit na pala na tinanim. Ayan, syempre itong mga durian. Marami na pala silang dragon fruit na natanim po. Ayan Kaya pala ang dami nilang gulong.